una sa lahat. Ilan pang Pinoy na nagtatrabaho muna sa isang scam hub sa Myanmar, muling nagpasaklolo. Ang mga kapatid natin doon, katakot-takot na pagpapahirap ang inabot. Isa sa kanila, nagawang tumakas. Kwento niya, hindi lang sila basta binubugbog, kundi pinapaso pa. Ang kabuuang detalye sa balitang yan, abangan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend! Arrest warrant laban sa mga kasabwat umano ni dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity pinalalabas na ng isang grupo sa ICC. Graduating student na maghahatid lang ng babaeng katrabaho sa Rodriguez Rizal na hold up at sinaksak ng ice pick sa dibdib. Biktima, patay. Lalaking gusto manong makascore ng tanso, patay matapos mahawakan ng live wire na kinakalikot ng transformer sa poste. Milyong-milyong pisong shabu nakuha sa bagay ng isang German national sa NAIA Terminal 3. Ang illegal na droga nakasilid pa sa mga Biblia. Balikan natin ang matatamis na I do sa kabi-kabilang kasalang bayan sa Valentine's Day celebration. At usapang balikan. Paano nga ba makaka-move on sa taong hindi kayo pero parang naging kayo? Mag-relapse at mag-move on tayo sa pakulong Letters to My, The One That Got Away. Patay ang isang graduating student sa Rodriguez Rizal matapos saksakin ng ice pick sa dibdib. Ang sospek, isa pang menor de edad na nanghiram lang daw ng flashlight sa biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Ihahatid lang sana pauwi ng lalaking yan ang katrabaho niyang babae nang makunan sila sa CCTV sa bahagi ng Kasiglahan Rodriguez Rizal madaling araw nitong February 8. Malayo ang kuha ng CCTV pero kitang lumapit ang lalaki sa grupo ng 3 kalalakihan na nanghiram daw ng flashlight dahil nag-aayos noon ng motor. Nang magpatuloy sa paglalakad ang dalawa, agad silang sinundan ng isa sa grupo sa kahinila ang bag ng babae. Maya-maya, isa pa mula sa grupo ang lumapit. Sabay, unday ng ice pick sa dibdib ng lalaking biktima. Tumakbo sila para humingi ng tulong. Sumibat naman ang mga salarin gamit ang motor. Kwento ng babae sa video, hindi pa raw agad nalaman noon ng kasama niyang lalaki na may saksak na ito sa dibdib. Yung sugat niya po is tinapalan ko po para hindi po tuloy-tuloy yung agos ng dugo. Nadala pa sa ospital ang biktimang si Jade Kirby Barona, 21 anyos, pero namatay rin siya kalaunan. Sa isinagawang follow-up operation ng mga pulis, nadakip ang isa sa 3 mga sospek. Positibong itiduro ng kasamahan ni Kirby ang sospek na napag-alamang 16 anyos pa lamang. Nahulihan pa ito ng baril. Siya po daw yung mismong sumaksak doon sa biktima. Tikom po ang bibig ng ating suspect. Ayaw magsalita. Todo hinagpis ngayon ng ina ng biktima. Mabait na anak daw si Kirby na pinagsasabay ang trabaho at pag-aaral. Gagraduate pa naman sana si Kirby ngayong Mayo. Ang pangarap niya talaga magbarko. Dahil gusto niyang ipatayo ngayong bahay namin dahil laging binabaha. Kaya nung nalaman kong ganun, masakit. Kasi ganun-ganun lang na kinuha sa amin yung anak ko, di ba? Ang tagal kong inalagaan yun. Tapos kinuha lang niya ng ganun lang. Ang sakit hindi ko alam ang gagawin ko. Napilayan po ako. Parang durog na durog ako nung kahit tuwing makikita ko yun siya dyan. Hindi ko mapigilan eh. Ang sakit. Bukod sa illegal possession of firearms, sasailalim sa inquest proceedings ang menor de edad na suspect para sa kasong attempted robbery with homicide. Ito turn over din siya sa Social Welfare Department. Patuloy na tinutugis ang 2 pang kasamahan ng suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nagnas na matagpuan ang isang lalaki sa ilog sa Rodriguez Rizal. Ibinalot sa sako at may tama ng baril sa ulo ang biktima. Nagbabalik si Dave Abuel. Inaagnas ang bangkay ng lalaking ito nang makita ng mga otoridad sa isang ilog sa Barangay San Jose sa Rodriguez Rizal.
Isang concerned citizen daw ang unang nakakita sa bangkay. Ayon sa pulis, posibleng naanod lang ang bangkay sa lugar. Accordingly na nakabalot siya sa sako. Binalot yung buong katawan. Nung binuksan, doon nga po nakita na katawan ho ng tao yung nandun sa loob. Sa investigasyon, lumabas na may tama ng bala sa ulo ang lalaki. May mga tattoo ito sa katawan na pwedeng makatutulong sa pagtukoy sa pagkakilanlan ng lalaki. Dahil naaagnas na, hindi pa tukoy ng mga pulis ang posibleng edad ng biktima. So far, we are still conducting mga backtracking dun sa area. Hopefully, mayroon tayong makitang mga CCTVs na maaaring matulungan tayo sa pagtukoy kung paano nangyari yung krimen. Patuloy pa ang investigasyon sa krimen at pagtukoy sa mga taong nasa likod nito. Panawagan ng otoridad sa may impormasyong makatutulong sa investigasyon. So, wag mo kayong mag-atubiling lumapit, magbigay sa amin ng impormasyon o kung sino man pwedeng lapitan na makakatulong po rito para ma-solve po itong krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nananawagan naman sa International Criminal Court o ICC ang isang grupo na ilabas na ang warrant of arrest laban sa mga kasabwat umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Samantala, mariin namang kinundena ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP ang ICC. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Dating PNP Chief at ngayon Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre, mga dating hepe ng PNP na sina Vicente Danao, Oscar Albayalde, dating NCRPO Chief at yumaong si Camilo Cascolan, former NBI Director Dan Tegueran at dating PIDEA Chief Isidro La Peña. Sila ang 7 opisyal ng nagdaang Duterte administration na pinangalanan ng International Criminal Court o ICC na co-perpetrators o kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Senator Go una nang tumanggi sa mga aligasyon matapos ilabas ang naturang dokumento. Wala raw yang basehan, one-sided at wala ring kinalaman sa kanyang pagiging special assistant kay Duterte. Si dating Justice Secretary Aguirre iginiit na wala siyang ginagawang mali. Kung matatandaan, bago pa man maging kalihim ng DOJ si Aguirre, una siyang naging abogado ni Duterte at mga umano'y miyembro ng Davao Death Squad. Kaya depensa ni Aguirre, ginawa lang niya ang kanyang trabaho at walang mali roon. Dagdag pa niya, hindi rin naman miyembro ng ICC noon ng Pilipinas. 2011 nang niratapikahan ng Pilipinas ang Rome Statute at naging miyembro ng ICC. Pero nag-withdraw ang Pilipinas mula sa korte noong Administrasyong Duterte at epektibo noong March 2019. Ayon pa kay Aguirre, hindi rin siya kailanman naging bahagi ng pagpapatupad ng extrajudicial killings noong nagsilbi siya bilang Justice Secretary mula 2016 hanggang 2018. Binigyang diin din niya ang kanyang papel sa pagpapadali ng mga pagpupulong sa pagitan ni Duterte at mga kamag-anak ng mga biktima ng drug war na sina Kian de los Santos, Carlos Arnaiz at Kulot de Guzman. Wala pang pahayag ang iba pang pinangalanan. Mariin namang kinondena ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP ang International Criminal Court. Gate nila walang tigil ang paglabag ng ICC sa soberanya ng Pilipinas sa pamamagitan ng patuloy na pagpapadala ng illegal criminal indictments laban sa mga opisyal na hinalal ng mga Pilipino. Tinawag nilang labag sa batas yan. Tinutukoy raw nila riyan ang kanilang kapartido na sina Senators Go at De La Rosa na inuusig sa kabila ng kakulangan ng ebidensya at jurisdiction ng ICC. Ang International Coalition for Human Rights in the Philippines naman nananawagan na ilabas na agad ng ICC ang arrest warrant sa mga kasabwat umano ni Duterte para humarap na sila sa paglilitis. Malinaw raw na hindi kaya ng Philippine Judicial System na i-prosecute ang mga nasabing co-perpetrators. Habang at large raw kasi posible silang manira umano ng mga ebidensya, manakot ng mga witness at isa na ring flight risk. Sa February 23 hanggang 27 gaganapin ang confirmation hearing kung saan tutukuyin kung may sapat na basihan para litisin ang dating Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Pumalag si Senate President Tito Soto sa isinampang indirect contempt laban sa kanya ni Attorney Ferdinand Topacio at iba pang abogado. Ayon kay Soto, walang legal na basehan ng petisyon at isa lamang itong publicity stunt. Nag-ugat ang reklamo laban kay Soto sa pagpuna niya
sa desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang labag sa saligang batas ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ni Soto, hindi maituturing na indirect contempt ang pagpuna sa desisyon ng Korte. Banat pa ng Senate President, ginagawa rin naman ito ni Topacio. Wala raw freedom of speech sa China kaya todo pambabara ang Chinese Embassy sa mga opisyal ng bansa. Ayon kay Congresswoman Laila De Lima, sagot naman ng embahada, bastos at walang respeto ang ganyang mga pahayag. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Tuloy-tuloy pa rin ang palitan ng mga maaanghang na salita sa pagitan ng ating mga opisyal at ng Chinese Embassy. Una nang sinabi ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na nakakatawa raw kung paanong ine-enjoy ng tagapagsalita ng embahada ang freedom of speech sa Pilipinas. Hindi naman daw kasi nila ito magawa sa China dahil kontrolado raw sila roon ng one-party dictatorship. Ang sagot dyan ni spokesperson Li Jinping, mali at hindi raw nakatutulong ang ganyang mga pahayag. Giit niya, nasa Pilipinas daw ang mga kawani ng embahada at diplomats para maging opisyal na kinatawan ng China. Hindi raw sila bisita dito sa Pinas. Hindi rin daw ibig sabihin na dahil may freedom of speech ay malaya na ang kongresistang atakihin ang China. Huwag daw masyadong pilitin ni De Lima na manghialam sa China. Bastos at walang respeto rin daw ang paggamit ni De Lima ng mga salitang dictatorship para ilarawan ang kanilang bansa. Hindi raw yan angkop sa isang mambabatas. Wala pang bagong sagot si De Lima sa mga pahayag na yan ng embahada. Pero para sa isang maritime law expert, ang mga ganyang aksyon ng Chinese Embassy ay maituturing daw na panghihimasok sa domestic affairs ng bansa. Direct intervention na yan, direct interference na yan, doon sa democratic participation, democratic discussions ng bansa. Okay? So, kumbaga off-limits talaga sa kanila yan, kung totoo silang diplomat. Kung dapat nang palitan ng ambassador ng China sa Pilipinas, depende raw ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Kagabi lang, pinasinayaan ni PBBM ang Phase 2 ng Chinatown Revitalization Project sa Binondo, Maynila. Present din sa aktibidad si Chinese Ambassador Jing Quan, kung saan inanunsyo rin niya ang pagbubukas ng direct flights mula Cebu papuntang Fujian, China. Nagpasalamat pa dyan ang Pangulo. Tingin dyan ni Batong Bakal. I would look at it as attempts to try to address yung bad relations, no? And to show na we're trying still to improve it, no? Pero hindi yon necessarily indication na nagsosoften tayo pagdating sa West Philippine Sea. Pero syempre, valid question din na sigurado ka ba na yung pag-improve ng economic relations and cultural relations later on hindi nilang gagamitin para ma-leverage yung sa political. So siguro ingat lang doon. Samantala, sinagot naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela ang mga nagsasabing pang-titrigger lang sa China ang dulot ng transparency efforts ng gobyerno sa West Philippine Sea. We're not pumapalag in a way na we're provoking or escalating the tension. What we're doing right now, sinasabi lang natin na para tayong nasa classroom setting, meron kang bully na kaklase na kumakain ng baon mo, and for so many days, so many years, yan ang ginagawa sa'yo. But this time around, sinasabi mo na sa mga kaklase mo, and even to your school advisor, no? Or even sa guidance counselor nyo. I don't think na yung victim na yon who choose not to be silent anymore is the reason why there is an escalation. And that's what we're doing right now. We choose not to be silent about Chinese aggression. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sa ibang balita, tumaas ang bilang ng mga nabubuntis sa murang edad. Ilan sa mga nakikitang dahilan ay ang kakulangan sa sex education at labis na pagbababad sa gadgets ng mga bata. Nagbabalik si JC Cosico. Maglilimang taong gulang na ang panganay na anak ng 19 years old na si Ira. Di niya tunay na pangalan. 14 years old pa lang siya nang mabuntis ng kanyang boyfriend na nooy 21 years old. Biglaan lang po. Hindi ko pa-expect na kung gaano mabubuntis ako ng aga. Takot po sabihin sa mga magulang ko. Kasi po bata pa po ako. Kinabahan po na natatakot. Ngayon, 2 na ang anak ni Ira. Mag-iisang taon na ang kanyang bunso. Nagtatrabaho naman sa construction ng kanyang kinakasama.
Huminto na rin muna sa pag-aaral si Ira para magtrabaho. Kahit pa paano ba, may panghihinayang ba? Meron naman po. Na-stop ko sa pag-aaral. Siyempre po, kasi nabigo ko yung mga magulang ko. Saktan din po. Kaso nandyan na yun. Isa lang si Ira sa libo-libong muka ng teenage pregnancy sa bansa. Ayon sa Commission on Population and Development o CPD, kung tutuusin, bahagyang bumaba na ang bilang ng mga batang babae edad 10 hanggang 19 years old na nanganak kung ibabase sa datos ng Philippine Statistics Authority. Mula sa higit 142,000 noong 2023, naging 138,000 na lang ito noong 2024. Pero ang nakababahala ang bahagyang pagtaas ng bilang ng mga batang babae, edad 10 hanggang 14 years old na nanganak. Umabot yan sa higit 3,500 noong 2024. It's alarming kasi one teenage pregnancy nga is one teenage pregnancy too many. We know that when a girl gets pregnant, when a girl gives birth, yung talagang risks in their health, well-being, syempre maapektuhan, no, because the body is not yet ready to bear a young pregnancy. Kabilang sa mga nakikitang dahilan ng teenage pregnancy ay ang unprotected sex o di protektadong pahikipagtalik. Gayon din ang exposure ng mga kabataan sa social media at pornographic content at kawalan ng gabay ng magulang. Ang mga magulang pa rin dapat ang unang educator on sex and sexuality ng kanilang mga anak. So this education can start as early as talking about body parts and naming them well and correctly. It could start as such and telling them how to protect themselves. Nananawagan din ang CPD sa Kongreso na magpasa ng panukala kaugnay ng adolescent pregnancy prevention. Dapat may mga programa at polisiya rin daw dito ang mga lokal na pamahalaan. Paalala naman ng CPD sa mga kabataan ngayong Valentine's Day. You are free to choose, but choose wisely the path that you want to take. You have to really empower yourselves through life skills, and education is still key. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sa weather update, asahan ho ang maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, walang namamataang bagyo o low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero posible pa rin ho ang mga pag-ulang dala ng shear line sa Cagayan, Isabela at Aurora. Amihan ho ang patuloy na nagdudulot ng malamig na panahon sa Ilocos Norte, Apayao, Batanes at Babuyan Islands. Habang mainit na easterlies naman ang umiiral dito sa Metro Manila, Quezon at nalalabing bahagi ng bansa. Mga kapatid, panibagong linggo, panibagong taas presyo na naman po sa petrolyo. Base kasi sa pagtataya ng kumpanyang Unioil, malaki po ang tsansang may papatungan ng singil sa kada litro ng gasolina. Damay na rin po dyan ang diesel. Pero hindi pa nila masabi sa ngayon kung gaano kalaki ang posibleng patong. Kaya naman habang maaga pa po mabuting magpakarga na mga kapatid. Isinusulong ng DepEd na gawing trimester ang school year 2026 to 2027. Sa ilalim panukala, hahatiin ang school year sa 3 termino. Ang unang semester ay mula Hunyo hanggang Setyembre. Ang ikalawa ay mula Setyembre hanggang Disyembre. At ang ikatlo naman ay mula Enero hanggang Marso. Meron ding itatakdang mga break para sa mga pagpaplano at iba pang gawain ng mga guro. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, layo na panukala na mapabuti ang kalidad ng edukasyon. Pero ikukonsulta raw muna ito ng DepEd sa mga guro at iba pang stakeholders bago ipatupad. Susunod, News 5 exclusive, 80 Pilipinong pinagtatrabaho bilang scammer sa Myanmar nagpapasaklolo. Lalaking naninilip umano sa mga kasintahan niyang ka-roommate sinaksak. German national arestado matapos mabistong may shabu sa NAIA. Illegal na droga isinilid pa sa Biblia. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend.
Nagpapasaklolo sa gobyerno ang nasa 80 Pilipinong pinagtatrabaho bilang scammer sa Myanmar. Ang ilan sa kanilang katrabaho nawala na sa katinuan dahil sa iba't ibang uri ng pagmamaltrato tuwing hindi nakakabudol. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Pantal sa likod, pasasahita, sugat at lapnos sa braso at kamay. Ilan lang yan sa mga natamo ng mga Pinoy na pinagtrabaho bilang scam hub workers sa Myanmar. Ayon sa grupong Global Initiative Against Transnational Organized Crime, nasa 80 Pinoy ang nagpapasaklolo roon. Isa rin sa nakaranas ng pangmamaltrato mula sa mga nagpapatakbo ng scam hub ang Pinoy na si Badong. Nasagip siya ng Myanmar military at nakauwi na rito sa bansa. Kwento ni Badong noong nasa loob pa siya ng scam hub, tinusok ng among Chinese ang kanyang dibdib nang hindi niya maabot ang kota sa pambubudol. Karaniwang $1,000 to $2,000 o 100,000 pesos ang daily kota ng mga scam hub worker. Dahil sa samot-saring pananakit, may ilang scam hub worker ang tila nababaliw na. Like pang-oriente po, pambubugbog sa mga threats po na hindi na makaka-uwi, ganun po. Ang foreigner na ito napapaihi na lang sa sariling salawal. Hindi na rin siya makausap ng maayos ng mga kasamahan. Sabi ni Badong, marami sa mga scam hub worker ang tila nawawala sa katinuan dahil sa gutom at higit 12 oras na trabaho. Kasi yung pagkain po doon kantin, bali, bago ka kumain, may card na ibibigay sa'yo. Yung itatap mo sa para makakain ka. Minsan hindi nila nilalagyan yun ng laman para hindi ka makakain. Siyempre na-deducts po sila. Pero kung may mga gusto ng pumuslit, mayroon namang piniling manatili. Kabilang na riyan ang iba pang Pilipino. These individuals would not want to exit the compounds, and many of them have actually been trying after the incident in KK Park to move into other compounds so that they can continue online scamming. Sa huling tala ng Department of Foreign Affairs, higit 200 Filipino sa Maywadi, Myanmar ang humiling na mapailalim sa repatriation program ng gobyerno. Ayon pa sa source ng News 5, nagsisimula na ring dumami ang Pinoy na pumapasok sa mga scam farm sa Cambodia. Paulit-ulit naman ang paalala ng Department of Migrant Workers na huwag kumagat sa mga job offer na hindi dumaan sa kanilang ahensya para hindi maloko at mapunta sa mga iligal na trabaho. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Patay ang opisyal ng Electric Cooperative sa Oriental Mindoro. Pinaril siya ng isang di pa nakikilalang rider nang huminto saglit sa kalsada. Narito ang Frontline Report. Duguang nakahandusay sa kalsada ang lalaking yan nang maabutan ng ambulansya sa Pinamalayan, Oriental Mindoro kagabi. Kinilala ang biktimang si Tony Mendeja, 64 anyos, direktor ng Electric Cooperative sa probinsya. Sa investigasyon, minamaneho ni Mendeja ang isang SUV nang huminto sa gilid ng kalsada para i-check ang ilaw ng sasakyan. Bigla raw dumating ang isang rider at walang habas na binaril ang biktima. Nagtamo po yung pong biktima ng isang tama po ng bala sa kanya pong kaliwang bahagi po ng kanyang katawan. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero namatay din kalaunan. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Governor Bons Dolor sa pagkasawi ni Mendeja na isa umanong matuwid na lingkod bayan. Sa ngayon, patuloy ang backtracking ng mga CCTV sa lugar para matugis ang salarin. Bumuo na rin ng Special Investigation Task Group para mapabilis ang investigasyon. Sa Nueva Vizcaya naman, sumuko na ang isa sa mga suspect sa pagpatay sa 19 anyos na tourism student sa bayan ng Quezon. Una nang natagpuan sa masukal na bahagi ng barangay Madjangat ang bangkay ng biktima noong Miyerkules. Posibleng pinatay at sinunog sa ibang lugar ang dalagita tsaka itinapon sa masukal na bahagi. Ayon sa mga pulis, umamin daw ang suspect na isa siya sa mga responsable sa pagpatay sa biktima. Hindi na idinetalye kung paano niya ito ginawa, pero hinalughog ng mga otoridad ang isang bahay kung saan caretaker ang suspect sa bisa ng search warrant. Nakita doon ang ilang patak ng dugo at hibla ng buhok na posibleng mula umano sa biktima. Patuloy pa yang iniimbestigahan. Tinutugis na rin ang isa pa umanong kasabwat ng suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Nagkarambola ang 3 sasakyan sa Quezon Province kung saan 8 ang sugatan. Yan at iba pang aksidente sa Frontline Report na ito.
Bulagta sa kalsada at namimilipit sa sakit ang lalaking rider na yan sa Katanawan, Quezon. Sa di kalayuan, napaupo na lang sa kalsada ang mga sakay ng tricycle. Nagkarambola ang motorsiklo, tricycle at isang jeep kung saan 8 ang sugatan. Base sa investigasyon, nawalan ng kontrol ang rider sa pakurbadang bahagi ng kalsada. Nakasalubong nito ang tricycle na nasa kabilang direksyon at nauwi sa salpukan. Hindi naman naiwasan ng jeep ang nadisgrasyang tricycle kaya bumangga rin ito. Bukas naman sa areglo ang mga biktima. Sa Quezon Province pa rin, napayakap na lang ang babae na ito sa kanyang ka-live-in matapos madisgrasya sa Lucena City. Kapwa sila sugatan nang bumangga ang sinasakyan nilang motorsiklo sa isang tricycle. Ayon sa pulisya, sinubukan ng motorsiklo na mag-overtake sa tricycle na nasa unahan nito. Biglang nag-U-turn ang tricycle dahilan para magbanggaan ang dalawang sasakyan. Bukod sa mag-live-in, sugatan din ang tricycle driver na uwi sa aregluhan ng aksidente. Parehong nakatagilid sa kalsada ang dalawang motorsiklo ng datnan ng mga pulis sa Aurora, Isabela. Nagsalpukan ng dalawang sasakyan kung saan 3 ang sugatan kabilang ang 2 estudyante. Base sa investigasyon, liliko na sanang motorsiklo na sakay ang 2 mag-aaral pero tumama ito sa isa pang motorsiklo. Dinala sa ospital ang 3 sugatan at paghaharapin ng mga otoridad kapag maayos na ang kanilang lagay. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nasunog po ang isang commercial building sa Barangay San Dionisio, Parañaque City madaling araw nitong Sabado. Kita po sa video ang paglamon ng apoy sa ikalawang palapag ng gusali. Pasado 2:00 na madaling araw nang itaas sa unang alarma ang sunog. Inabot ng 2.5 oras bago yan naapula. Walang napaulat na nasaktan. Inaalam pa ang mitsa ng apoy. Samantala, sa Lanao del Norte naman, nasunog din ang isang residential area sa Rosario Heights, Ilagan City kagabi. Umabot po sa 2nd alarma ang sunog o nasa 12 truck ng bumbero ang kinailangang rumisponde. Inabot po yan ng 3 oras bago maapula. Patuloy pang inaalam ang pinagmulan ng sunog. Isinilid sa Biblia para maipuslit sa bansa ang milyong-milyong pisong shabu sa bagahe ng isang German national sa NAIA Terminal 3 sa Pasay. Ginawa ng secret compartment ang loob ng 2 Bible at doon isinilid ang iligal na droga. Pinalutan pa nga ito ng plastic at duct tape pero hindi yan nakaligtas sa physical examination ng customs. Aabot sa higit 8,000 grams ang timbang ng shabu. Katumbas niya ng higit 55 million pesos. Agad inaresto ang German national na nahaharap sa kaukulang reklamo. Sa Parañaque naman, patay ang isang lalaki matapos makuryente. Base sa investigasyon ng mga pulis, madaling araw kanina nang mangyari ang insidente. Tinangkaraw putulin ng lalaki ang kable ng kuryente para magnakaw ng tanso nang tumama siya sa live wire. Hindi agad nasagip ang lalaki dahil kinailangan pang putulin ang supply ng kuryente bago makuha ang biktima. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Susunod sa Pulsa Video, luxury car sumalpok sa isang grocery store. Update sa tumitinding laban ng NU at UST sa UAAP Women's Volleyball, alamin live. At Sex Bomb Girls, dadalhin ang Get Get Out concert sa Amerika. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Sugatan ng isang lalaki sa Iloilo City matapos saksakin ng lalaki niyang katrabaho dahil umano sa paninilip. Ayon sa pulis, magkasama raw sa iisang boarding house ang sospek at biktima. Tuwing dumarating daw ang girlfriend ng sospek, abay naninilip daw ang biktima sa mga ginagawa ng magkasintahan. Ang masaklap, pinapakalat pa raw ng biktima sa iba ang ginagawa ng magjowa. Dito na raw plinano ng sospek na saksakin ng katrabaho habang nasa inuman. Nasaksak sa kaliwang braso ang biktima pero naisugod din sa ospital at nasa mabuti ng kalagayan. Tinutugis naman ang tumakas na sospek na posibleng maharap sa reklamong frustrated homicide. Sa Pulsa Video ang pagsalpok ng luxury car sa isang grocery store sa Brazil. Kita sa video ang abalang mga mamimili nang bigla na lang sumulpot ang sasakyan. 3 ang sugatan sa insidente. Kabilang na ang isang bata at lolang nabagsakan ng mga paninda. Agad namang rumesponde ang mga otoridad. Lumalabas na imbes na break,
accelerator ang natapakan ng driver. Patuloy pang iniimbestigahan kung kakasuhan ng driver. Nagpapagaling naman sa ospital ang mga biktima. Tuloy-tuloy po ang aksyon sa UAAP Season 88 sa women's volleyball. Mainit pa rin ang Battle of Sampaloc sa pagitan ng NU Lady Bulldogs at ng USC Growling Tigresses. At live po mula sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, magandang hapon kapatid. Anong klaseng bakbakan ba ang nasasaksihan natin dyan? Andre, marquee match-up nga ang natutunghayan natin ngayon sa pagsisimula ng three-peat campaign ng NU Lady Bulldogs kontra sa UST Growling Tigresses. Dito yan sa pagpapatuloy ng opening weekend ng UAAP Women's Volleyball Tournament sa SM Mall of Asia Arena. At pareho ngang nagnanais yan, yung mga kupunan na yan, na makakuha kagad ng early momentum. Pero both teams din nag-undergo ng heavy changes noong off-season. Unahin natin sa NU kung saan nga mula sa kanilang back-to-back championships, on the run na ulit ang Lady Bulldogs na ang target, madepensahan ang kanilang corona. Ang tanong ngayon, kung sino ang mag-i-step up para sa NU, lalo't wala na ang kanilang power duo na sina Bella Belen at Alaysa Solomon. Isa sa inaasahan ngayon ay ang senior setter na si Lams Lamina at finals MVP na si Vange Alinsug. Mate-testing din ngayon ang uhusay ng highly touted rookie na si Sam Cantada. Sa kabilang panig naman, perfect timing na raw ito para sa Growling Tigresses. New era ito para sa UST dahil maraming nakaabang sa comeback ni Shaq De Los Santos bilang bagong head coach ng Espanya-based squad. Kumpara sa NU, mas sasandala ng UST ang kanilang mga veteran players. Last playing year na ito ni senior libero Bernadette Pepito. At sa huling pakikipag-usap nga natin sa kanya, sinabi niyang ito na raw ang best chance para makalusot na sila sa finals at tuluyan na ngang makuha ang matamis na kampyonato. Fully healthy na rin daw ang kanilang lineup with Cassie Carvalho, Reg Jurado, Angge Poyos, and Marga Altea. Samantala, kanina naman nakuha na rin ng Adamson University ang kanilang unang panalo kontra yan sa Ateneo in straight sets. Bumida dyan si Shaina Nitura with 16 points para makuha ng Adamson ang kanilang early momentum sa first round. Kakatapos nga lang, Andre, ng first set kung saan nakuha po yan ng NU 25-23 at tignan natin kung sa second set ba makakabawi ang UST o magtutuloy-tuloy ang momentum ng defending champions. Yan muna ang latest mula dito sa MOA Arena. Andre? Iyan, kitang-kita ko sa ngiti mo. Talagang exciting nga naman ang UAAP Volleyball dyan sa MOA Arena. Maraming salamat at mag-iingat ka at mag-enjoy ka dyan. Ian Suyu, live po mula sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. Volleyball pa rin po. Ito naman sa PVL, naging puso sa puso rin ang bakbakan sa 2026 All-Filipino Conference. Kahapon po, Valentine's Day, sa Inares Center naman ginanap sa Antipolo City. Nakuha ng Next Led Chameleons ang top spot sa team standings matapos matalo sa unang pagkakataon ang Signal Super Spikers. Final score po dito, 25-19, 25-22 at 27-25 pabor sa Chameleons. Player of the game dyan, si Jules Tolentino na nakapagtala ng 5 points at 19 excellent sets. Dahil dyan, ang Next Led at ang PLDT high-speed hitters na lang ang natitirang undefeated team sa conference. Samantala, na-discover na rin ng Farm Fresh Foxies ang kanilang winning formula nang maipanalo ang laban versus Galleries Tower High Risers kahapon. First win ito ng Farm Fresh matapos matalo sa kanilang 2 games. Nagpamalas dyan ng galing si Trisha Tubu, 17 points, 13 attacks at 4 blocks. Final score po, 25-14, 25-15 at 25-12 pabor sa Foxies. Bibida sa upcoming romance thriller na Siren's Kiss ang Korean stars na sina Wi Ha-jun at Park Min-young. Kung paano pinaghandaan ng dalawa ang kanilang mga karakter, alamin sa Frontline Report ni News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. 모든 범행엔 의도가 있어요. 당신은 결국 아무것도 알아. Mystery, romance, crime, drama.
Diyan iikot ang tema ng upcoming Korean series na Siren's Kiss na pinagbibidahan ni Wi Ha-jun at Park Min-young. Tungkol ang serye sa pag-iimbestiga sa mga misteryosong insurance-related murder. Sa kwentuhan with News 5, ibinahagi ni Ha-jun ang pagganap niya bilang insurance investigator. I've played quite a few police and investigative roles, so it wasn't all that difficult. But it was a great opportunity for me to learn more about the SIU insurance investigators, the occupation. So in that respect, it was a new experience for me as well. Si Min-young naman na-challenge dahil sa pagganap bilang chief auctioneer. I watch a lot of auction-related videos on YouTube to see how it works, and I went and met the best auctioneer in Korea to learn a lot and figure out how I could bring to life a natural, believable, and professional performance. 세 번의 우연은 없다고 했죠. Mystery drama man ang tema, abangan daw ang kakaibang on-screen chemistry ni Ha-jun at Min-young sa Siren's Kiss. Pati na ang mensahe nito para sa mga manonood. 그래서 알아야겠어요. I hope that through the series, people will be able to feel hope for the world where people trust each other, love each other, and save each other. I hope that as they watch the series, audiences will realize how precious, touching, and rare it is to truly trust someone. Mapapanood na ang Siren's Kiss sa March sa Prime Video. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. On to the next level na ang concert ng grupong Sex Bomb. Dadalhin ng grupo ang kanilang Get Get Out concert sa Amerika para sa mga pinalaki ng Sex Bomb sa US. USA, ready ka na ba? Yan ang tanong ni Sex Bomb Rochelle nang inanunsyo ang pasabog na concert sa Amerika. Gaganapin ito sa May 16 sa Thunder Valley Casino Resort sa California. Nauna nang inanunsyo ng Sex Bomb ang kanilang UAE tour, kaya international na nga ang sayawan at kantahan. Magpe-perform sa Dubai ang girl group sa March 27 at sa Abu Dhabi naman sa March 28. Puno naman ang pasabog ang katatapos lang na 3-night sold-out concert ng Sex Bomb sa Pilipinas nitong February 8. Susunod, mga magkasintahan nag-isang dibdib kasabay ng Valentine's Day sa Kasalang Bayan. At matulunging bus at SUV driver sa kapwa motorista viral. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Higit 1,000 magkasintahan ang sabay-sabay na nag-I-do sa Kasalang Bayan sa iba't ibang probinsya. Sa Quezon, kilig overload ang hatid sa mga senior citizen na couples sa Valentine's Day. Narito ang Frontline Report. O kay sarap isipin, kasama kang tumanda. Literal na kasama kang tumanda ang for Valentine's Day celebration ng Mulanay LGU sa Quezon. Ang mga senior citizen couple, game na game sa pagpapakita ng kanilang love sa kanilang partners. Talaga namang busog, hindi lang sa pagmamahal kundi pati sa pagkain. Sama-sama silang nag-date sa isang overlooking restaurant. Siyempre, sagot siya ng alkalde ng Mulanay. Bago sila umuwi, tumanggap sila ng bulaklak at picture-taking pa. Sa Angeles City, Pampanga, Arts on Hearts Day naman ang handog ng LGU. Tampok ang on-the-spot painting workshop sa Heritage District ng syudad. Mayroong ding Visual Arts Inter-School Competition at Sining at Himig Music Fest sa Araw ng Mga Puso. Buhay na buhay ang love sa larangan ng sining at kultura. Sa Mabalacat City, sabay-sabay na nag-I-do ang mga magsing-irog sa mismong Valentine's Day. 50 magkakasintahan ang ikinasal. Sa Caloocan City, aabot sa 1,000 magsing-irong ang ikinasal sa Kasalang Bayan. Taon-taon itong isinasagawa para makapagbigay ng libreng kasal sa mga taga-Caloocan. Sa Concepcion Tarlac, 53 couple naman ang pinag-isang dibdib. Mensahe ng lokal na pamahalaan, ipalaganap ang tunay at tapat na pagmamahal. Nagbabalita mula sa Frontline, Maylin Valencia, News 5. Kinaaliwan ng netizens ang viral na video ng pagtulong ng bus at SUV
sa kapwa motorista sa Ilocos Sur. Ibig sabihin yung bus driver at SUV driver sa ilang kapwa motorista, no? Kung paano ang ginawa nilang pagtulong, alamin sa Frontline report na ito. Binabagtas ng mga motorista ang Banawang Bridge sa bahagi ng Ilocos Sur. Dahan-dahan ang kanilang takbo dahil sa malakas na hangin. Mapapansin ng motorsiklo sa harapan na tila nahihirapang umusad. Ang ilang motorsiklo nga, tumigil na lang muna sa gilid ng tulay. Nagmagandang loob naman ang pampasaherong bus na yan at umabante sa kahinarangan nito ang malakas na hangin para tuloy-tuloy na makabiyahe ang motorsiklo. Pati ang isang SUV, umalalay na rin sa motor. Ang tagpong yan, nakunan sa cellphone video. Kwento ng uploader, naisipan raw niya itong i-post dahil sa araw-araw niyang pagdaan doon, ngayon lang siya nakakita ng pagmamalasakit sa kapwa motorista. Since may bagyo, sir, na nag-whistle yung hangin pa rin. Halos tangin kapag nasa labas ka. Kagaya din sa may video, may mga nakasingle motor din sa gilid, may bandang north-south. Yung bibig namin, sir, nakahinto sila doon kasi medyo malakas yung hangin, hindi sila makabante. Nakakagaan daw sa loob na makita ang ganitong uri ng kabutihan sa daan sa kabila ng sunod-sunod na mga issue ng road rage. Nung nakita ko kasi, sir, na angasan ako na yung sa ginawa niya, blocking yung hangin na makatawid. Pati naman ako, nagmamaneho naman ako ng safety. So, na-appreciate ko yung ginawa niya. Bagamat nakakaantig ang feel-good story na yan, mahigpit pa rin ang paalala ng Philippine Advocates for Road Safety. Hindi ka talaga dapat mag-overtake sa ibabaw ng tulay at lalo na pagka mayroong solid yellow lane. Ang weather condition ay nararamdaman ng isang rider yan na pagka malakas ang hangin, maaari siyang tumigil at marami siyang ibang choices or option. Pinakamainam pa rin ang ibayong pag-iingat sa daan sa anumang panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Usapang NBA naman tayo mga kapatid, end of an era na po para sa mga 40 nating basketball fans dahil nagretiro na ang tinaguriang point guard na si Chris Paul. Formal na inanunsyo ni CP3 ang kanyang retirement sa Instagram. Nangyari po yan matapos siyang pakawalan ng Toronto Raptors. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ng basketballista ang lahat ng fans, teammates at coaches na sumuporta sa kanya sa nakalipas na 2 dekada. Huling naglaro si CP3 para sa Los Angeles Clippers. Pero bago po niyan, unang sumikat si Paul kasama ang nooy New Orleans Hornets at Lob City sa LA Clippers din. Naglaro rin ang 12-time All-Star para sa Houston Rockets, sa Phoenix Suns at sa San Antonio Spurs. Susunod, Vibe Drop Elijah Canlas magre-release ng bagong kanta. At silipin natin ang isang park sa Maynila kung saan tampok ang mga letter sa kanilang pag-move on. Mga kapatid, tuloy-tuloy po ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Ito po pasintabi na lang ho sa mga nanonood. Sa may tatanong ho ako, ilag-ilag na lang. Ano ang mas masakit? Nag-break kayo? Yung nakasintahan ninyo o hindi naging kayo? Huwag ka muna sumagot. Ikaw ang una sumagot. Ako ang nagtanong, dapat kayo maunang sumagot. Lagi na lang kami yung tinatanong eh. Hindi, meron akong sagot. Pero mauna muna kayo. Go. O, bigyan niyo ako 5 minutes Go, sa Nikki. Sige. Hindi, siguro yung 5 minutes pangalawa. ka, okay, go. Since bilang lagi tayong iniiwan, doon tayo sa pangalawa. Grabe naman. Kasi maraming questions na unanswered. Oh, ikaw. Hindi ka naman iniwan nung ngayon na. Di ba tayo sure? Ang dami kay Nikki, tapos iniiwan niyo. Kaya nga. Ayan, Ang dami na naman matuto mga fans dyan sa'yo. Ako, syempre, pareho, ayokong maghiwalay kami ni Pawi. Pati at the same time, ayoko din naman, paano kung di kami nagkatuluyan, di ba? So, kaya ayokong isipin yon dahil may forever tayo. Ikaw! Pakiramdam ko mas masakit yung pangalawa. Yung alin? Yung pangalawa, Correct yung doon. hindi naging kayo. Kasi mananatili sa utak mo yung potential, yung possibilities ng what if naging kayo. At minsan mas mahirap i-let go yon. Kasi yung at least dun sa kasintahan mo,
posibleng may closure kayo. Pero pag naghiwalay kami ngayon, Na-try nyo and Hindi ko nag-fail. naman sinasabi. Subukan Hindi mo naman naman. kasi yun, ha? communication Kasi mo. naghiwalay kami. So sino yung what if mo? Wala akong sinasabing what if. Oy, pinapadali na tayo. Uti na. 5 minutes nga yung binigay. Dahil ang isang parko sa Maynila, idinaan mo sa letter ang pag-move on sa kanilang The One That Got Away o TOTGA. May color coding pa yan. Depende kung ano ang naging sitwasyon po ninyo. At ayun nga, kapag naibuhos mo na ang lahat ng pait at sakit, ididikit na yan sa TOTGA wall. Ang buong relapse process. Siyempre, panoorin natin sa Frontline Report ni Mondi Lopez. Sino pa ba? Ma'am, ano ibig sabihin ng TOTGA? Yun ang hindi ko alam, sir. Love letter. The One That Got Away? Very good. Sa madaling sabi, ang TOTGA ay yung taong minsan mong minahal o muntik mo nang mahalin pero hindi naging kayo. Agoy! At saan pa ba bagay mag-reflect? Sa makasaysayang Paco Park sa Maynila. Presenting Letters to My TOTGA. Dito, malaya mong may susulat ang mga bagay na hindi mo nasabi sa iyong ka-TOTGA. At may kulay yung papel, depende sa hugot mo. Blue, right person, wrong time. Yellow, walang katapusang what if. White, walang closure, walang paliwanag. Green, pinalaya mo para pareho kayong lumago. At purple, para sa iniwan mong version ng sarili mo. Pwede mo isulat lahat ng feelings mo kay ex, kay crush, o sa taong hindi mo nasabihan ng, uy, may gusto ako sa'yo. Itong Valentine's Day, walang kadit si Mark. Single, pero may TOTGA siya. Naghiwalay sila at marami siyang hindi nasabi. Kaya ngayon, idadaan na lang niya sa sulat. Time po na yon is hindi pa po kami pwede. Kumbaga may tutol po, tsaka wala pa po akong may pagbabalaki sa kanya. Ang tanong, may natitira pa bang pagmamahal? Siyempre naman po, opo. Mahal na mahal ko pa rin. Ay, marami rin mga kapatid na nakisulat, kanya-kanyang dikit sa TOTGA wall. May nagsisisi, may nagko-closure, may nagbigay ng good luck sa kanyang TOTGA. Hay, sige na nga, makikisulat na rin ako. Ang hirap pala magsulat para sa TOTGA mo. Pero at least, di ba? Dahil sa activity na to, nabigyan ng pagkakataon na ma-express natin yung sarili natin kahit sa simpleng note lang. Para sa akin, TOTGA. Hanggang Feb 28 ang Letters to My TOTGA. Walang entrance fee. Ang kailangan mo lang, lakas ng loob para magsulat. Pero alam nyo ba, ang activity na ito ay inspired ng isang pagmamahalang na buhay sa sulat pero hindi umabot sa forever. And this is inspired by the relationship of Leonora Rivera and Jose Rizal. Yung almost love nila. Pinagtagpo pero di tinadhana. At mas lalong ramdam ang sakit dahil may live music pa habang nagsusulat. Kaya sa manag-iisa riyan, sa duty man o sa buhay, kung may TOTGA ka, may bagay kang hindi nasabi o sulat na hindi na ipadala, eto na ang sign mo. Mondi Lopez, News 5. Happy Valentine's na naman po sa lahat. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service Walang Iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.